Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church, kung saan pinapangaral po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Para saan po ito mga kapatid? Kung hindi ka pa ligtas, maliligtas ka. Kung ikaw naman ay ligtas na, lalakas ka. Ikaw ay tatatag. Kaya nga po, para sa mga makakapanood ng broadcast na ito, ng live na ito, and maging po yung video upload po natin within the week, makikiusap na po kami, paki-share, paki-like, para mas marami po ang mapalakas, mapatatag, at maligtas. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ready na tayo sa Word of God. Amen mga kapatid? May tanong po ako mga kapatid. Ang pagiging nasa ilalim ba natin ng grace ng Diyos? Nagaya ng sinasabi sa Romans chapter 6 verse 14 that sin does not have dominion over you because you're no longer under law but under grace. Yung po bang pagiging nasa ilalim natin ng grace, nangangahulugang wala na po tayong tatanggaping consequences o bunga, kahihinatnan, kalalabasan at resulta sa mga sinful choices na pwede nating gawin habang narito pa tayo sa mundong ito. Tanong mga kapatid, sino po ritong nagkakasala pa? Tayo pong lahat. Ano? Kung di ka nagtaas ng kamay, aba, nagkasala ka. Ulitin ko po, bibigyan ko yan ng pangalawang pagkakataon. Sino po ritong nagkakasala pa? Tayo pong lahat mga kapatid ay nakakaranas pa ng pagkakasala. Ngayon, ang tanong, pag nagkasala ka ba dito sa mundong ito? No? Yun ba ay may consequence yung ginawa mong kasalanan? O dahil pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan ay wala na yung consequence? So unawain po natin ito mga kapatid. Ano ho? Pagdating po sa eternal consequence, sabihin mo natin eternal consequence. Pag sinabi mo natin eternal consequence, ito po yung bunga ng mga kasalanan natin doon sa pangwalang hanggan. Yun yung eternal consequence. Pag sinabi po natin eternal consequence and punishment ng ating sins, burado na pong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, burado na. Okay? Burado na pong lahat dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. So, pagdating po sa eternal consequence, wala na po yun. Bakit? Ang sabi ng Ephesians 1:7, in Him we have redemption. Ano po yung redemption? That is our deliverance and salvation. Ang sabi po ng verse, in Him we have. Hindi po sinabing in Him we will have. Sabi po doon, in Him we have. Ibig sabihin, you are now in possession of salvation, of deliverance, of redemption. Nasa yun na yan ngayon. Okay, mga kapatid? Pero ito pong redemption na ito, sabi ng talata, which is paid, that is a deliverance and salvation through His blood. Saan daw po nagmula yung ating redemption? Through His blood. Okay? Ang pagkatubos po sa atin ay hindi mo kontribusyon, hindi mo gawa, it is through the blood of Jesus. Anong ginawa ng blood ni Jesus? Which paid the penalty for our sin. Ano po yung another word for penalty? Consequence. Okay? Kaya nga po sinasabi po natin, pagdating sa eternal consequence, punishment, yung penalty, bayad ka na. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na ng dugo ni Kristo. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Kristo? Praise God. Bayad na po tayo ng dugo ni Kristo. It is already paid, sabi doon. And because the penalty for sin is already paid, it resulted in the what? The forgiveness and complete pardon of our sin. And this complete pardon and forgiveness for our sin is in accordance with you asking for forgiveness. Tama po ba mga kapatid? Amen? Ano masabi ng verse? Yung pong forgiveness po natin, complete pardon, is in accordance with kakayanan mo na humingi ng tawad? No, it is in accordance with what? The riches of His grace. Kaya nga po mga kapatid, wala talaga tayong ambag. Anong tawag dun pag wala kang ambag? Biyaya. Ano po? It is in accordance with the riches of His grace. Therefore, kung nabura na po lahat yung kasalanan,
burado na rin yung penalty, yung bayad sa kasalanan. Basahin po natin to sabay-sabay mga kapatid. Total forgiveness of all our sins by the blood of Jesus means that there is also what? Total elimination or blotting out of their eternal consequence. Paano ka pa magbabayad kung wala ka nang babayaran? Wala nang babayaran dahil wala nang utang. Nasaan napunta yung utang? Binurang lahat ni Kristo. Saan binura lahat ni Kristo? Doon sa krus ng Kalbaryo, sa tinapos niyang gawa. Again, sabihin natin, burado ng lahat. Ito pang isang pruweba. Romans chapter 6 verse 23, sabi doon, for the wages of sin is death. Ano daw po mga kapatid ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. May nagbayad po ba ng kamatayan? Ano pangalan niya? Si Jesus. Therefore, kung may nagbayad na ng kamatayan, yung pangalawang bahagi ng verse, totoo na. The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May nagbayad na eh. So therefore, meron na po tayong pagkakataon na maranasan, matanggap ang eternal life na ito sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Ito pong dahilan mga kapatid, kung bakit tayo pong lahat ng mga sumasampalataya, taas nga po ang kamay ng mga sumasampalataya. Yan. Kaya ito po ang dahilan mga kapatid, kung bakit tayo pong lahat na believers kay Kristo ay hindi na po mapapahamak. Hindi na po tayo magkakaroon ng eternal consequence and punishment dahil mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Tiyakin mo lang na ikaw ay sumampalataya na talaga kay Kristo. Wala na namang mahirap gawin eh. Wala na namang pinagagawa kundi ang sumampalataya lamang. Kaya sabi sa John 3:16, di ho ba hindi mapapahamak ang sinumang sumampalataya. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung hindi ka na mapapahamak, hindi ka napupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ka napupunta sa impyerno. May talata po ba tayo dyan? Opo, Revelation chapter 21 verses 6 to 8. Sabi po doon, He said to me, si John po yung nagsasalita, He, si God, no, which is si Jesus Christ, it is done, sabi po ng Panginoon. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of life. Next verse. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. Pag sumampalataya ka na sa Panginoon, siya ang magiging Diyos mo, ikaw naman ang magiging anak niya. Bakit? Sumampalataya ka kasi. You believed in Jesus. Sabi sa verse 7, those who are victorious will inherit this. Tanong, victorious ka na ba? Atras po ulit tayo sa verse 7. Yan. Those who are victorious, tanong, are you victorious? Yes, yun po ang dinideklara ng Romans chapter 8. You are more than a conqueror. Hindi ka nga lang victorious eh. Ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. Amen mga kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo, mapagtagumpay yan. Ang daming pinagtagumpayan yan this week. Praise God. Pero ba't ganyan ang mga muka? Pengingiti na mapagtagumpay. Ayan. Po, wag mo tayong masyadong mabigat. O, bakit? Pinagtagumpay na po kasi tayo ng Panginoon. Sabi ni God, I will be their God, and they will be my children. Pero pansinin niyo po yung verse 8. Tignan niyo po ito mga kapatid. But, ano po? Dinidescribe ni God yung verse 6 and 7 tungkol sa mga anak niya. But, no, yun yung tinatawag na contrasting conjunction. Ibig sabihin, bumuelta. Merong opposite. The cowardly, the unbelieving. Sabihin natin, unbelieving? Paano ka maliligtas mga kapatid? When you believe. But, the unbelieving, the cowardly, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Sino daw po mga kapatid ang pupunta doon sa dagat-dagatang apoy? Ginuhit nila, binold na lang po natin. Marami po sila, pero isa po doon yung unbelieving. Kita niyo po yung contrast mga kapatid. If you believe, you are saved. But
But if you are an unbeliever at hindi ka sumampalataya kay Kristo, hindi ka nagtiwala sa tinapos niyang gawa, you will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. Ang matindi nun, hindi po yun na-i-extinguish. Sa impyerno po mga kapatid, wala pong fire exit. Wala din pong no smoking. No po, nag-aapoy po sa impyerno at hindi mo ka makakita ng pintuan para makatakas ka. If you are an unbeliever, you will be consigned to this place forever and ever and ever. Kaya nga po, habang narito pa po tayo, habang buhay pa po tayo, mga manunood, mga kapatid po namin, no? mga nakikisama po sa online, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, gawin mo na ngayon yon. Para hindi ka mapasama sa grupong ito. This is the second death. Bakit? What is the first death? The first death is your physical death. Pili mo, namatay ka na nga physically, tapos magkakaroon ka pa ng second death, which is yung death, no? Na hindi ka naman talaga mamamatay, hindi ka rin mawawala. Nandun ka't nararanasan mo yon. So, malinaw po ba mga kapatid, na wala nang mararanasang eternal punishment ang isang Kristiyano? Thank you, Sister Stephanie. Ulitin ko po yung tanong, totoo po ba, ayon po sa binabasa natin, na wala na po mararanasang punishment ang isang Kristiyano? Lakas-lakasan nyo naman po mga kapatid. Kasi yung mga mahinaan, parang hindi kayo pupunta sa langit, parang doon kayo yata sa lakas-lakasan po natin kung nananampalataya po tayo mga kapatid. Ulitin ko po ang tanong, no, totoo po ba na ang isang Kristiyano ay hindi napupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Amen, mga kapatid. Pag nabasa mo, no, sampalatayanan mo. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, para ma-renew po yung mind natin. Bakit? Kasi sa labas po, ay marami po tayo mapupulot ng mga iba't ibang klase ng kaisipan na wala naman pong kaakibat na talata. Tapos pinaniniwalaan lamang po natin. Ano po? Kung ano po yung mga balita sa labas, sabihin natin, oo nga no. Pero wala namang verse. Pero dito po mga kapatid, pag nag-aaral po tayo, may talata. At pag may talata mga kapatid, ibig sabihin, nagsalita na si God. At kung nagsalita na po si God, ipinaalam na niya na yung kalooban niya, ang gagawin na lamang po natin, aamin tayo doon. That's why, ang tawag po sa atin ay believers. Ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Amen? So, ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, ang isang mananampalataya, wala na po siyang mararanasang punishment. Wala na po siyang mararanasang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Dahil ba sa galing niyang magrelihiyon? Hindi po. Dahil binayaran na pong lahat ni Kristo ang kanyang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Amen, mga kapatid? So, kung ikaw naniniwala ka na hindi ka napupunta sa impyerno, pumalakpak tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Ang galing po kasing magligtas ni Jesus. Okay? So, walang pong eternal consequence. Pero, sabihin sa katabi mo, pero, pag pinag-usapan po natin yung natural consequence, o natural or earthly consequences ng ating sinful choices, may babayaran po tayo. Okay? Paano nagkagano'n yun, Pastor? Eternal consequence ng aking kasalanan, wala nang babayaran. Dahil pupunta na ako sa langit. Dire-diretso na ako sa langit. Pero the same sin na nagawa ko dito sa lupa, meron palang natural consequence. Kaso kasi malinaw po kasi ang sinasabi ng New Covenant of Grace tungkol po rito. Mayroon talagang natural and earthly consequence. At yun po pag-uusapan po natin ngayon sa isang mensaheng pinamagatan nating the natural consequences of our sinful choices. Amen? Litin ko po yung title natin. The natural consequences of our sinful choices. Okay? So, punta na po tayo doon sa ating pinakamensahe. Nag-intro lamang po tayo. Ginaya ko po si Pastor James. Now, linawin po natin, kasi baka mamaya, kala ko wala na. Pero meron pa. Linawin po natin mga kapatid. Ito yun. Okay? Christian, you do not need to choose sin. Let that sink in mga kapatid. Kristiyano, hindi mo na kinakailangang piliin pa na magkasala. Hindi mo na default system ang kasalanan.
Okay? Dati, nung makasalanan po tayo, hindi pa po tayo naboborn again, yun ang default system. Ibig sabihin ng default system, doon ka lagi tumatakbo. Automatic yan, magkakasala ka lagi. Pero ngayon na ikaw ay Kristiyano na, ngayon na ikaw ay mananampalataya na, hindi mo na default system ang kasalanan. Bakit? Namatay na sa krus, kasama ni Kristo, ang luma mong makasalanang kalikasan. Nadaanan na po natin to, nire-review lang natin, Romans 6:6. Yung dati mong lumang pagkatao na gustong-gustong magkasala, patay na kasama ni Kristo. At namatay na yon, anong nangyari sa iyo? Isa ka ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. At ikaw na bagong nilalang ay mayroon ng bagong puso. At yung puso mong yan na bago ay masunurin. Romans chapter 6 verse 17. No, nandyan po sa mga verse na yan kasi kung isa-isayin pa po natin basahin, hahaba po tayo. Ano pa mga kapatid? Ayaw mo nang magkasala. Sabihin nga natin, ayaw ko nang magkasala. Bakit ayaw mo na magkasala? Dahil nasa iyo na ang binhi ng Diyos. Amen? Kapag ang isang lalaki po at isang babae, mag-asawa po, sila po ay nagsiping, nagkakaroon po ng pagtatanim ng binhi. Ano po? Yung binhing yun, yung po yung nakapaloob po doon, yung lahat ng characteristics no ng buhay. Magiging buhay na nandoon sa loob na sinapupunan nung nanay. Ganon din po rito. Pag sinabi ho nating binhi, nagtanim na po si God ng seed sa atin pong born-again spirit. At yung pong binhi niya, nakapaloob po lahat doon yung karakter niya. Itinanim po niya ngayon sa ating bagong pagkatao. At yung binhing yun ay tutubo. If you're just going to be patient, makikita mo unti-unti no, na ikaw ay binabago ng Panginoon. Hindi gaya nung ikaw ay makasalanan pa, walang pagbabago. In fact, ikaw ay papaano pa, lalo pang palala. Bakit? Kasi nga makasalanan po tayo. Pero dahil ikaw ay bago ng nilalang, meron ka ng binhi ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 9. At dahil ikaw may binhi na ng Diyos, alipin ka na ngayon ng katuwiran. Pag sinabi natin you are a slave of righteousness, ikaw ay sumusunod na ngayon sa katuwiran ng Diyos. Romans 6:18. Kasing banal at kasing tuwid ka na ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 24. Kung gaano kabanal ang Diyos, ganun ka rin. Kung gaano katuwid ang Diyos, ganun ka rin. Tatanungin kita kapatid, sinong mas banal, ikaw o si Jesus? Sagot ka agad, Jesus. Sino mas banal? Si Jesus o ikaw? Pareho. Sabi ng iba, pareho. Pareho. Tapos tabay tingin sa sarili, pareho. Mga kapatid, huwag niyo po tingnan yung behavior ninyo. Ang tingnan niyo yung bagong pagkatao na nandoon sa loob. May binhi ng Diyos. Na ang sabi ng talata, kasing banal at kasing tuwid ka na ng Diyos. Amen? So, sino mas banal? Si Kristo o ikaw? Parehas. Yung kabanalan ng Diyos ay kabanalan mo rin. Yung katuwiran ng Diyos ay katuwiran mo rin. Tapos ito pa, no? Nagmamahal ka na kay Kristo ng pag-ibig na walang maliw. Hindi kumukupas. Love na love mo na si Jesus. Ephesians chapter 6 verse 24. No po? Ano pa sabi pa doon? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tinuturuan ka na ng biyaya ng Diyos na umuo sa kabanalan at humindi sa kamunduhan. Napupurbahan mo na ito mga kapatid habang namumuhay ka sa labas. No? Dahil ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, pag yung mga kaklase mo, halimbawa, gusto na mag-cheating, tapos biglang may mararamdaman ka, hindi. Hindi ako kasama dyan. Ano yun? Biyaya ng Diyos. Nagtuturo sa iyo na ano? Na huwag nang sumama sa takbo ng sanlibutang ito. No po? Nandun ang biyaya ng Diyos. Tinuturuan kang umuo sa kabanalan at humindi naman sa kamunduhan. Titus chapter 2, 11 and 12. Ito pa maganda. Ang Diyos na mismo ang kumikilos sa'yo. Biro mo, nilagyan ka na ni Lord ng binhi, tas kinikilusan ka pa niya upang naisin mo at isagawa ang kalooban ng Panginoon. Philippians chapter 2 verse 13. Ang daming dahilan, ano po? Kaya nga, Christian, you do not need to choose sin.
Kung Kristiyano ka na, hindi mo na talaga kailangan pang piliin ang kasalanan. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, we are now in the Spirit, we are no longer in the flesh. Binabalikan lang po natin yung lesson natin sa Galatians and sa Romans. Sabi po sa Romans 8:9, you, however, are not in the realm of the flesh, wala kayo sa laman, but you are what? In the realm of the Spirit. Amen? Nasaan ang location mo, kapatid? You are in the Spirit. Biruin mo, kahit na anong oras yan, you are in the Spirit. Nasa CR ka ba? You are in the Spirit. Nagbebenta ka ba ng iyong produkto? You are in the Spirit. Kung teacher ka, nagtuturo ka ba? You are in the Spirit. Makukulit yung mga estudyante mo at umiinit na ulo mo, nararamdaman mo, umuusok na yung ano mo. You are in the Spirit. Amen, mga kapatid? Yung mga barkada mo, no, tinutukso ka, negro. O tinutukso ka kung ano-ano ang sinasabi sa'yo, baboy. You are in the Spirit. Nakita mo na yung may utang sa'yo, no, pero biglang tumakbo. You are in the Spirit. There is not a time that you are not in the Spirit. Kasi yun nasabi, you are not in the realm of the flesh. You are in the realm of the Spirit. Sabi nga natin, if indeed the Spirit of God lives in you. Tanong, does the Spirit of God live in you? Sa'yo na ba nakatira ang Espiritu ng Diyos? Therefore, you are in the Spirit. Amen, mga kapatid? Kung sa'yo na pala nakatira ang Espiritu ng Diyos, then you are in the Spirit. Because if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Amen, mga kapatid? Tanong, do you belong to Christ? Yes. Therefore, if you belong to Christ, do you have the Spirit? Yes. If you have the Spirit, does the Spirit live in you? Yes. If the Spirit lives in you, are you in the Spirit? Yes. Amen, mga kapatid. Ipalakpakan po natin si Lord, you are in the Spirit. Kaya nga po, hindi na po natin kinakailangan piliin pa ang kasalanan. But sadly, ayun na naman. Si pastor naman, ituturo yung ganun, tapos But sadly, mga kapatid, we can still decide to walk in the flesh. Kasi free will beings po tayo. Meron po tayong kalayaang pumili. Kaya ngayon, nakakalungkot na bagamat nasa atin na po lahat ang dahilan para wag nang magkasala. Nasa atin na po lahat ang kapangyarihan para piliin natin na gumawa na mabuti. Pero dahil tayo po ay free and moral beings, mga kapatid, nakakapag-decide pa rin po tayo na piliin ang mali. Kaya nga, sabi ng Galatians chapter 6 verses 7 to 9, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ang tinanim ng tao, aanihin niya. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Ayun na yung natural consequence ng sin. Whoever sows to please the Spirit, tingnan niyo po, may choice from the Spirit will reap eternal life. Meron po ba tayong choice, mga kapatid, na magtanim sa laman at magkasala? Oo. Sadly. Pero meron po ba tayong choice, mga kapatid, na manatili sa Espiritu at gumawa ng mabuti? Yes. Ano po? Kaya nasa atin po ngayon yun. Sabi mo sa katabi mo, galingan mo ang pagpili. Amen? Ginagabayan na nga tayo ni Lord Nakatira na nga siya sa atin Nandyan na yung gabay niya Alam mo na kung anong gagawin mo sa bawat sitwasyon that would be presented to you. Nasa atin na po yun, mga kapatid. We reap what we sow. Ano po sabi sa verse 9? Let us not become weary in doing good. Huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti. Tingnan niyo po, sabi doon, ang kausap po ni Pablo dyan, mga Kristiyano Hindi sinabi ni Pablo, let us not become weary in doing bad. Kasi nga, ipinapalagay na po ni Paul that ikaw, Kristiyano, you are good. Kaya ang ipinang-encourage na po ni Pablo is huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Kasi nga, mabuti ka na. And sabi ni Paul, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest. Sino po gusto ng harvest? Di huwag tayong magsawa. Amen, mga kapatid? A harvest if we do not give up. So ano pong lesson ng talata, mga kapatid? We reap what we sow.
Inaani po natin ang ating tinatanim. Minsan may mga hindi po matatakasang earthly or natural consequences. Hindi po tayo maaaring mamuhay sa pita ng laman o sa nasa ng kasalanan, tapos aasa po tayo na may mabuting bunga. Gusto niyo po ng kwento? Kwento ako kayo. May isa pong dalagitang Kristiyano, na pinapaaral ng kanyang mga magulang. Nagsusumikap naman po si tatay at si nanay para matustusan ang kanyang pag-aaral. Isa lang po ang pakiusap ng mag-asawa sa kanilang anak. Ang magbuhos muna ng kanyang panahon sa pag-aaral at umiwas muna sa pakikipag-boyfriend. Dahil bata pa naman. Ngunit naging matigas ang ulo ni Ining at sumuway sa mabuting payo ng kanyang mga magulang. Nangisilang ka sa mundong ito. Nabola po siya ng isang kaklase. Nagkaroon sila ng relasyon. At dahil hindi sila nagpigil na nagpupuyos na damdamin at kuryenteng gumagapang sa katawan, kalaunan ay nabuntis siya. Dahil dito ay natigil po si Kristiyanong Ining sa pag-aaral, gawa ng bigla siyang naging nanay. Ang edad at panahon ng buhay niya na dapat sana sa pag-aaral muna niya ibinigay, which is tama at mabuti, ay nabago. Makabuluhan ang maging ina, pero kapag wala sa kapanahunan ay mahirap. Hindi natakasan ni Ining ang natural o earthly consequence ng kanyang desisyon. Oo, bilang isang Kristiyano ay may buhay siyang walang hanggan. Ligtas siya. Pupunta siya sa langit. Hindi na siya pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil binayaran na po ng dugo ni Kristo ang kanyang mga kasalanan. Pero posible po mga kapatid na bagamat hindi siya pupunta sa literal na impyerno, ay maging impyerno ang buhay niya rito sa lupa dahil hindi siya nagpasakop sa tinig ng Espiritu bilang isang anak ng Diyos. Maaaring mapadalas ang pag-aaway nila ng ama ng bata dahil immature pa sila at hindi pa handa sa pagmamagulang. Dahil hindi pa nakatapos, pwedeng wala po silang pera. At dahil wala po silang pera, tingin po natin, kanino po sila aasa? Saan po sila aasa? Sa magulang. Ano po? Dahil sila po ay aasa sa magulang, dahil hindi nga sila nakatapos, wala silang pera, tay o nay, pahingi po nito, panggatas. Malamang ay siksikan po siya ni Satanas na mga kaisipan tungkol po sa self-pity. Kasabihin ni Satanas, yan, kaawa-awa ka. Makakaroon siya ng mga kaisipan tungkol sa inggit. Pag nakita na yung mga kaklase niya, nagsipag-graduate na, tapos siya, eto siya ngayon, hindi siya nakatapos. Makakaramdam po siya ng regret, ng condemnation, ng hopelessness, at marami pang negative feelings. Ito malungkot. Kaduluduluhan pala ay maghihiwalay rin naman sila nung naging tatay ng kanilang anak. Lungkot ano po? Pinarurusahan ba siya ng Diyos? Hindi. Wala namang eternal consequence. Sinong nagpaparusa sa kanyang sarili? Siya. Siya mismo ang nagparusa at nagpahirap ng kanyang sarili. Naalala po ba natin mga kapatid, ang Luke chapter 15 verses 11 to 32, the prodigal son? Pinarusahan ba ng ama yung anak niya na naglustay at nagwaldas ng lahat ng manang kinuha ng bunso sa kanya? Hindi po mga kapatid. Hindi naman siya pinarusahan. Ang nagparusa doon sa bunso ay yung sarili niya. Kaya nga po, na-realize na po niya, nung kumakain na po siya ng darak, nung kumakain na po siya, mga kapatid, ng kanin baboy, pagkain ng baboy, doon niya na-realize, kumakain ako rito ng kanin baboy, mga manggagawa ng tatay ko doon sa aming bahay, ang sarap ng kinakain. Na-realize po niya yon, yung kanyang mistake. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. So, hindi siya pinarusahan ng tatay niya.
Ang nagparusa at nagpahirap sa kanya ay yung prodigal son mismo. Siya mismo sa kanya sarili. Di po? Kasi nga, basahin po natin ito, may natural consequences ang ating sinful choices. Huwag po natin isipin porke nasa ilalim na tayo ng biyaya, ano po, ay wala pong consequences. Meron po mga kapatid. At tayo pong makakaranas nun. Wala na sa eternal. Hindi ka na pupunta sa impyerno. Pero dito mga kapatid, kapag pinagpatuloy po natin yung ating sinful choices, meron po yung katumbas. Hindi po tayo maaaring magtanim sa flesh at magkaroon ng sinful choices. Tapos mag-expect po tayo, aasa tayo ng peace, ng righteousness, ng contentment at joy sa mga buhay po natin. Hindi po ganoon ang pagkakadesenyo ng Diyos sa mga anak niya. Hindi po tayo pwedeng magtanim ng sama ng loob at kawalan ng pagpapatawad. Tapos aasa tayo na magkakaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating kapwa. Amen mga kapatid? Hindi po tayo pwedeng magtanim ng pagpupuyat, pagkain ng junk food. Tapos hindi po tayo nag-exercise, tapos aasa po tayo na magiging malusog yung katawan natin. Tama po ba mga kapatid? May kausap po ba ako? Ayan. Kumibo naman po kayo. Kung tinatamaan po tayong lahat. Amen? Kasi ang unang tinamaan dito ako. Amen? Sa lahat ng mga pinag-aaralan natin, ang unang tinatamaan yung mga ngaral. Kaya nga po sabi nila, the Word of God is a double-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of soul and spirits and of the joints and marrows, and it is a discerner of the thoughts and the intents of one's heart. Ano po? Double-edged sword ang salita ng Diyos. Bago maitagayan sa iyo, tinaga muna yung mga ngaral. Amen? Kaya ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po pang-comfort, pang-correct din po ito. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, hindi po natin gusto na lagi na lang tayong kino-comfort. Salamat sa comfort ng salita ng Diyos. Pero kung kinakailangan makorek po tayo mga kapatid, tanggapin po natin yung correction. Amen mga kapatid? Hindi po pwede na nagpapatuloy po tayo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, tapos aasa po tayo na magkakaroon tayo ng malusog na baga at malusog na atay. Hindi po pwede na di ka tumitigil sa pagsusugal at pagtaya sa kung ano-ano, tapos sabihin mo, sa banda-banda yan, magkakaroon ako ng financial security. Marami akong pera. Tingin mo, dadami pera mo sa kasusugal mo. Meron pong natural consequences ang ating sinful choices. Hindi po pwedeng nanloloko po tayo sa pinagtatrabahuhan natin, tapos aasa po tayo na magkaroon ng tiwala sa atin yung ating employer. Amen mga kapatid? Thank you, Sister Cora. Wala nang umi-aim. Ba't pag ganito hindi ni-discuss mga kapatid, tahimik pong church? Dapat hindi tayo tahimik, tama mga kapatid? Dapat sabihin natin, ako yan. Oo nga, amen nga. Amen mga kapatid? Oh, kasi napapansin po natin mga mangarat, pag sinabing, dadami pera mo, amen! Hallelujah! Ano? Pero pag pinag-usapan nyo, may i-correct na sa'yo, tahimik na tayo. Dapat ganun din tayo, karugdot mo sabing amen. Kasi nga, Panginoon, guys namin, baguhin mo kaming patuloy sa aming behavior. Amen mga kapatid? Amen. Kung ganyan tayo karugdot, umamen, mas mapapadali po ang correction sa atin. Tama po mga kapatid? Hindi po pwede mga kapatid na naglulustay po tayo ng pinagpagurang kita natin sa trabaho, negosyo, sa mga walang kwentang bagay at lakad. Tapos sabihin po natin, God will provide. Digat nag-provide na nga si God. Pero saan mo nilustay? No, bumili ka ng kung ano-ano. At lumakad ka ng kung ano-ano. Tapos wala ka na uling pera. Tapos sabihin mo, God will provide. Sabi ni God, I already provided. What did you do with my provision? Hindi po pwede mga kapatid na nanonood po tayo ng pornography, tapos iisipin po natin, magiging malinis ang isip ko at magiging malinis ang aking pagtingin sa opposite sex. Hindi po pwede yun. Amen po mga kalalakihan. Amen. Sa akala ng mga babae, sila, lusot. Amen mga kababaihan. Amen. Pero mas matindi lang kasi kami manood. Yung mga kalalakihan sabi po nila. Bakit? Kasi visual ang mga lalaki. Ano po? Hindi po pwedeng inuuna yung paglalaro ng online games. Tapos nagbabarkada po tayo, tapos isipin po natin, papasa tayo sa exam. Amen mga kapatid?
Ay, hindi pwede. Papasa ako sa exam kasi kokopya na lang ako. O sige, kumopya ka, kapatid. Hindi po pwedeng nagpapatuloy ka sa pangungopya, tapos iisipin mo, nag-graduate ka na may alam ka. Amen, mga kapatid? Graduate ka nga, wala ka namang alam. Ayun, nagalit yung pastora doon sa hindi marunong na magbasa. No? Ang basa mo sa M-U-S-T-A-C-H-E. Must ache. Ano ba yun? Mustache. Mustache. Hindi must ache. Hindi pwede, mga kapatid, na nagka-counterflow po tayo sa traffic. Tapos iisipin mo, hindi, mapapabilis naman kasi kaya nga ako nagka-counterflow. Mapapabilis ang aking pagdating. Hindi, mga kapatid, sapagkat pagdating sa dulo, sabi mo sa katabi mo, huli ka. Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi po pwede na hindi tayo nagbabasa ng Biblia at hindi tayo dumadalo sa pananambahan. Hindi po tayo dumadalo sa pananambahan para makapakinig ng mensahe ng biyaya. Tapos sabihin po natin, nare-renew ang mind ko. Alam mo, unti-unti nababago ang isip ko sa hindi sa pagdalo. Unti-unti ako nakikita ko yung kabanalan sa buhay ko kasi nga hindi ako dumadalo. Hindi pwede yun, mga kapatid. Bakit? Basahin po ulit natin to. May natural consequences ang ating sinful choices. I can not stop there. Pwede pa po tayong maglista ng marami. Pero I think gets nyo na po yung point, mga kapatid. Amen, mga kapatid? In fact, habang nakaupo ka dyan, kinakausap ka ng Panginoon na merong mga ayaw si Lord sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Habang kinukonvince tayo ng Panginoon that you are already righteous, that you are already forgiven, that He loves you, that this love for you never changes. Pero may sinasabi rin sa iyo ang Panginoon, para mas maranasan mo yung love ko, alisin mo ito, anak. Amen, mga kapatid? Anak, hindi yan kasama sa aking righteous character. Amen, mga kapatid? Anak, hindi yan kasama sa aking holy character. Holy ka na, anak. Righteous ka na, anak. Holy ka na. Huwag kang magpa-holy. Kung gusto po natin, mga kapatid, makasumpong ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa Espiritu po tayo magtanim. Diyan niya po sabi sa Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will what? Reap a harvest. Aani naman kasi nga talaga tayo pag hindi po tayo nag-give up, mga kapatid. Nung sabihin po yan ni Pablo, let us not become weary in doing good, yung good na tinutukoy po dyan ay yung good na galing sa Diyos. Yung good na galing sa Diyos kasi nga, siya ang may gawa kung bakit tayo na born again. Kasi nga, sa Kanya nagmumula yung binhi. Kasi nga, sa Kanya tayo ikinumpara kung kabanalan niya, okay, ganun na rin tayo kabanal. Kaya yung good po dyan, na huwag po nating pagsawaan, yan po yung good na galing sa Diyos. Kapag ito po ang itinanim natin, aani po tayo ng contentment and fulfillment. Sino pong gusto ng contentment? Di ba ang sarap-sarap, mga kapatid, ng buhay na kontento ka na lang? No, yung lagi kang at peace. Di po? Bagamat sinasabi po ng iba, kapag bata pa, laging gigil. Gusto laging makipag-away, laging gustong ano yung punto niya. Pero kami mga tumatanda na, mas parang, ang damdamin na, parang mas pinipreserve ko na lang yung peace ko. Sige, tama ka. Okay, sige. Parang ganun na lang. Yung parang, hindi ko na igigigil yung aking sarili. Bakit? Lalo na ngayon, mga kapatid, na naunawaan mo na that there is nothing that would change the love of God for you. Amen? Hindi ka mas mamahalin ng Diyos dahil nanalo ka sa debate. Hindi ka mas mamahalin ng Diyos dahil nanalo ka sa argumento. Amen? Ikaw ay minamahal ng Diyos dahil siya ay Diyos. Because God is love. Hindi ka mas minamahal ng Diyos kasi ang galing-galing mo makipagdikdikan. Hindi, kapatid. Kaya magtanim po tayo ng good. Galing po ito kay God. At pag nagtanim po tayo ng good, yung mga nakapaligid po sa atin, mapapagpala. Sasaya. No? Malalaman mo, kapatid, kapag lumalakad ka na sa good, kapag yung mga nakapaligid sa iyo, masaya. Amen? Pero kapag yung mga nakapaligid sa iyo, mga kapatid, iniiwasan ka, nako. No? Nako, nandiyan na naman si tatay. Nandiyan na naman. Nako.
No, yung pang masaya-saya nila, tapos pag dumating ka na, tatahimik sila. Yung ganon. Pero pagka nagtatanim ka na ng good, yung alam nila na pinagmumulan ka na ng good, ang sarap-sarap mga kapatid na kasama ka. Sumasaya yung grupo, sumasaya yung gathering. Nabibless sila. Bakit? Kasi nakikita yung bunga ng Espiritu sa iyo. Nakikita yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya patuloy po tayong tumingin kay Jesus. Amen mga kapatid? Now, para maiwasan po natin yung natural consequence. Gusto po ba natin maiwasan yon? Kung gusto po natin maiwasan yung natural consequence ng ating sinful choices, mahalagang nakikinig po tayo sa Holy Spirit. Mahalaga na ang banal na Espiritu pinapakinggan po natin. At sa pakikinig po natin sa Holy Spirit, it is important not to quench Him. Ano po sabi ng 1 Thessalonians 5:19? Do not quench the Spirit. Ito po yung sabi sa Amplified. Do not quench, meaning do not subdue or be unresponsive to the working and guidance of the Holy Spirit. You see, the Holy Spirit is always leading us. Nandyan lagi ang banal na Espiritu. Present siya, hindi tayo iniiwan. Kasi nga, nakatira na po siya sa atin eh. At ano naman ang gagawin ng banal na Espiritu sa atin? Ginaguide niya po tayo. But sometimes, anong ginagawa natin? We quench the Spirit. Tingnan niyo po itong ibang translations, Bible translations, ang ginamit na word. Do not stifle. Tagalog, pigilin. Huwag mo daw pigilin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Do not suppress, sabi ng isang translation. Huwag mong sugpuin. Huwag mong sawatain. Do not extinguish. Huwag mong patayin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Do not stop the work. Huwag mong pahintuin yung gawa ng Holy Spirit. Isang translation pa ako. Do not hold back the work. Huwag mong pigilin ang gawain ng Holy Spirit. Isang translation, do not restrain. Huwag mong sawayin, huwag mong awatin. Nakuha natin, ano? Do not smother. Sabi po doon, huwag mong puksain. You see, when we quench the Holy Spirit, gumagawa po tayo ng mga bagay upang hindi natin ma-express ang gusto ng Holy Spirit. Gumagawa po tayo ng mga hakbang para yung baliktad sa gusto ng Holy Spirit. No? Ang totoo po niyan, mga kapatid, hindi naman talaga natin pwedeng i-express ang sin at ang Holy Spirit ng sabay. Let us think about that. Hindi mo pwedeng pagsabayin na ikaw ay nagkasala tapos ini-express mo ang Holy Spirit. It's either na i-express mo ang Holy Spirit, wag mo siyang i-quench, wag mo siyang sawatain, hayaan mo magkaroon siya ng pagkilo sa buhay mo, or sasabihin mo, hindi ako makikinig, tapos gagawin mo yung sinful choice. At pag ginawa mo na yung sinful choice, there is a natural consequence. Kaya again, sabihin po natin, I will not quench the Holy Spirit. Kasi anytime we choose to sin, we are quenching the Holy Spirit. We are stopping and holding back His work in our lives. Hindi po natin ine-express si Kristo. May natural consequences ang ating sinful choices. Sa pakikinig po natin sa Holy Spirit o pagpapasakop natin sa Holy Spirit, it is also necessary not to grieve Him. Huwag mo lang i-quench, huwag mo rin siyang i-grieve. Sabi po sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God. Why? The Holy Spirit of God is with whom you were sealed for the day of redemption. Napag-usapan na po natin ito, mga kapatid. No? Kumbaga sa engage na po tayo kay Jesus. Ang Holy Spirit, siya po yung engagement ring. Nagpapatunay na tayo po ay kay Kristo na. Amen, mga kapatid? Kaya sabi doon, wag daw po nating i-grieve ang Holy Spirit. You see, the word to grieve is the Greek word lupeio. Na ang ibig sabihin ay to distress, no? To cause pain, to cause sorrow, no? Yan po yung nagagawa ng natin kapag pinalungkot po natin ang banal na Espiritu. Again, ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay yung mga born-again believers na hindi po lumalakad. Kahit na may kapangyarihan na po silang lumakad sa kabanalan, nagdi-decide po sila
na huwag pansinin ang banal na spirito, ikinalulungkot po ito ng Holy Spirit. Ang kausap po rito ni Pablo ay yung mga papunta sa langit na Kristiyano sa Efeso. At sinabihan niya silang, do not grieve. Ibig sabihin, kung sinabihan ka, do not grieve, is there a possibility that you are grieving the Holy Spirit? Yes. Kristiyano na po sila sa Ephesians, a Christian church sa Ephesians, and yet sinabihan po sila ni Paul, do not grieve. Ano po yung ibig sabihin ng do not grieve? Tingnan po natin yung context, Ephesians 4:31. So that you will not grieve the Holy Spirit, there is something you have to stop. Amen? Sabi mga sa katabi mo, stop. Madali po bang umistop? Madali po bang umistop? Oo naman. Ano kasi sinabing stop? Okay, upalabas ka na dyan mamaya, nagbatian na tayo, tapos sabihin may sumigaw sa'yo. Pastor Anthony, stop! Narinig mo na. No? Ikaw kayo pagpapatuloy, kung may tumawag sa'yo. Hindi, sabi stop. Tumigil ka na. Dito may pinapa-stop po si Pablo. Doon sa konteksto para hindi mag-grieve ang Holy Spirit. Ano yun? Stop being bitter. Be better. Huwag tayong mapait. Stop being bitter and angry and mad at others. Iba lagi kang galit, lagi kang pumuputok, lagi kang naninigaw. No? Laging mayroong parang, may gera ba? May gera. Kasi nga, laging may nakasigaw. Do not yell at one another, or curse each other, or ever be rude. Po? So may pinapa-stop po si Pablo, so that you will not quench and you will not grieve the Holy Spirit. Pero, hindi lang siya may pinapa-stop. Tingnan niyo po yung susunod na verse, Ephesians 4:31. Instead, meron mo tayo dyan. Ayan. So, meron kang ipapa-stop. Meron ka rin namang gagawin. I-start. Instead, ano yun? Be kind and merciful. Ito ka na. Forgive others just as God forgave you because of Christ. Nakukuha po natin mga kapatid, sa buhay Kristiyano, nasa atin na ang Panginoon, meron ka ng mga ititigil. So, sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Ano man yan? Amen? Sabihin nga ho natin, ititigil ko na ito. Oh. Ikaw naman na may ano nun eh. Si God naman yung kumikilos na sa'yo at pinakikita sa'yo, oh, stop na yan. Instead, ito na ang gawin mo. Okay? Now, ini-interpret po ito mga kapatid ng mga nasa mixture, yung mga pinaghahalo po yung biyaya, tsaka yung gawa ng tao, sasabihin po nila, yan! Kinwench ninyo ang Holy Spirit, hindi na kayo ligtas. Yan! Grieve ninyo ang Holy Spirit. Nalungkot ang Holy Spirit sa ginawa ninyo. Hindi na kayo ligtas. Dati takot na takot po kami dyan sa talatang yan. Do not quench and do not grieve. Kasi nga, there is a possibility that you quench. Napigilin ang Holy Spirit. Paano pag pinigil mo nga naman ang Diyos? Pag pinigil mo ang Diyos, hindi ka na kakampi niya. Di magagalit ang Diyos. Yun na yung interpretation. Di pag nagalit ang Diyos, iiwan ka na ng Diyos. Di pag iniwan ka na ng Diyos, wala ka na kaligtasan. Kasi nga, nagsimula lang na hindi mo siya pinagbigyan. Pikon ang Diyos. Nagbago na ng pag-ibig ang Diyos. O kaya pag pinalungkot mo ang Diyos, you grieve the Holy Spirit. Po? Hindi po ibig sabihin mga kapatid na nag-grieve ang Holy Spirit, galit na po ang Holy Spirit. Nang si Ephraim po mga kapatid ay mabalian sa basketball, nung elementary pa lamang po siya, no, sa kanilang school, hindi po kami nagalit kay Ephraim. Bali na nga, papagalitan mo pa. No? Nagalit nga kami doon sa mga teachers. Bakit? Biruin yung nabalian na si Ephraim ng hapon pa lang, nalaman po namin gabi na. Dahil may ginawa muna silang, siguro taranta sila, tapos kinakailan dali natin sa ospital, etc., etc. Hindi namin kagad nalaman. Nagalit kami doon sa teachers. Pero hindi po kami nagalit kay Ephraim. Hindi ko sinabi kay Ephraim, gusto mo baliin ko yung kabila. Pero nalungkot po kami. Bakit? Ba't ka nalungkot? Kasi anak mo yun, mahal mo yun eh. Amen mga kapatid?
Ilan po sa ating mga magulang, may baby pa po tayo, at pag yung baby po natin, yung anak po natin, hindi natin alam kung ano ang dahilan, ba't iyak ng iyak. Tapos kinarga mo na, pinaburp mo na, ikaw na rin nga nag-burp. No? Tapos iyak pa rin siya ng iyak. Tapos mamaya-maya, tingin mo iba na ang kulay. Nagagalit ka ba doon sa bata? Hindi. Nagigrieve ka, nalulungkot ka. Ba't ka nalulungkot? Kasi concerned ka doon sa anak mo. Ganon din po ang Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit po, mga kapatid, nananahan na po siya sa atin, ang Diyos nananahan na siya sa atin, tinuturuan niya tayo para lumakad po tayo sa kabanalan, umuo, no, sa katuwiran, humindi sa kasalanan. Tapos tayo po ay tumataliwas, hindi po tayo nakikinig sa Kanya. Tapos napahamak po tayo. Nag-grieve ang Diyos. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ni God. At dahil mahal na mahal ka ni God, ang walang ibang iniisip si God kundi yung ikabubuti mo. So pagka nadisgrasya po tayo, no, gaya po ni Ining, nadisgrasya, nabuntis po siya, nalungkot si God. Pero anong gagawin ni God? I-restore na naman niya yung anak niya. Pababangunin na naman niya. Yun po ang sarap na nasa ilalim ng biyaya. Wala ka ng eternal consequence. Kapag nagkamali ka, kapatid, may natural consequence, parusa mo sa sarili mo, pero hindi ka iniiwan ni God. Nandun si God para patayuin ka ulit, palakarin ka ulit, at ikaw ay mag-move on. Hallelujah! Praise God! So magandang balita, mga kapatid, ang Holy Spirit, patuloy niya po tayong hinihikayat sa isang mas maayos, mas makahulugan, at mas makabuluhang buhay. Kaya mga kapatid, pag nagising po tayo doon sa katotohanan, tayo naman pala at hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa mga sarili natin, bunga ng natural consequences ng sinful choices natin, mararamdaman po natin yung godly sorrow. Ako naman pala yung nagpapahirap sa sarili ko. Kapatid, lalabas na talagang sobrang tigas ng ulo mo kung matapos na mapahamak ka na dahil ng sinful choice mo, ay babalik ka pa rin sa suka mo. Magpapakauntog-untog ka pa rin ulit. Amen? Now, as preachers, hanggang dun lang po kami, kaya naming sabihin. At umaasa po tayo sa pagkilos ng Diyos, na dahil anak na po niya tayong lahat, patuloy niya po tayong kinikilusan. Ginagabayan. Amen, mga kapatid? Mararamdaman po natin yung godly sorrow at malalim na pagnanasang talikuran na yung lahat ng negativity at sumunod sa Espiritu ng Diyos. Magagawa po natin ito kasi nga masunurin na yung puso natin. Hindi mo yan magagawa kung yung puso mo, yung dati pa rin. Pero since ikaw ay binago na ng Panginoon, you see, isang hakbang lang. Mag-yes ka lang kay Lord. Subukan mo lang mag-yes. Pag narinig mo yung tinig naman ng Espiritu, kasi ginagabayan ka niya eh. Sabihin niya, anak, ito ang gawin mo. Humakbang ka lang, sabihin mo lang, yes, Lord. Tapos gawin mo kaagad. Kita mo ang sarap. Ang sarap. Bakit? Kasi nga, magka-align na kayo ni God. At magka-align kayo ni God, may peace. Hindi magulo yung buhay, hindi magulo yung isip, hindi kung saan pumupunta yung emotion mo. Kasi nga, naka-align ka sa Diyos. Romans chapter 6 verse 17 says, masunurin ka na. Ikaw ay alipin na ng katuwiran. Binabalikan ko lang, Ephesians 6:24, love na love mo si Jesus. Kahit na ito lang, yung Ephesians 6:24, may choice ka. May choice ka to walk in righteousness, may choice ka to walk in sin. Pero sabihin mo, Lord, I choose you kasi I love you. Pero mo lalakad ka talaga sa katuwiran. Now, hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na perfect na yung lakad natin. Meron pa rin tayo mga talagang saliwa at taliwas. O kaya talagang may mga areas pa rin ng buhay natin at tinigasan talaga natin yung ulo natin, tinigasan talaga natin yung puso natin. Pero sabihin ko po sa inyo, mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi siya nagkukulang. Lagi niya tayong ginagabayan. Kaya, subukan po natin, mga kapatid. Pag narinig mo yung tinig ng Banal na Espiritu, alam mo na siya yun. Alam mo naman, kapatid, pag mabuti. At alam mo rin kung masama. Kung masama, masama pakiramdam mo.
Pagka mabuti, ang ganda ng pakiramdam mo. Kaya gawin mo lang yung mabuti, kapatid. Now, nais ko pong ipapansin sa inyo, mga kapatid, na lahat, no? Na lahat po ng behavior natin galing sa ating identity. Nung tayo po ay spiritually dead pa, yung behavior mo, spiritually dead. Ephesians chapter 2 verse 1. Wala po tayong ibang choice nung spiritually dead tayo. Nung tayo po ay mga makasalanan pa, wala kang ibang choice. Pero, no, nang tayo po ay ma-born again na, may choice na tayo to do good. Dalawa na ang choice natin. To still do bad, kahit na ikaw ay mabuti na, or to do good and align yourself with the will of God. May choices na po tayo, mga kapatid. Nung maligtas na po tayo, doon na po tayo nagkaroon ng kalayaang makapamili. Lalakad ba ako sa dikta ng banal na spirito o mamumuhay ayon sa pitak ng flesh? At magpuproduce ng behavior na inconsistent sa aking bagong identity bilang anak ng Diyos. Tingnan niyo po ito, nagko-close na po tayo. Ephesians 5, 6 to 10. Ephesians 5, 6 to 10. Malapit na po tayo doon sa takeaway. Yan. See that no one deceives you. Okay? Nandito tayo sa mundo, mga kapatid. Marami pong deception. But sabi ng verse, see that no one deceives you. Huwag kang magpapadaya. Huwag kang magpapalinlang. See that no one deceives you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ano raw, mga kapatid, ang aanihin ng sons of disobedience? The wrath of God. Sino ang sons of disobedience? Ikaw ba yun? No. You are obedient. Sabi ng Romans 6:17, you have a new heart, you have an obedient heart. Amen, mga kapatid? So, hindi ikaw ito. Hindi ikaw yung papatakan ng puot ng Diyos. Pero dahil hindi ikaw papatakan ng puot ng Diyos, huwag ka namang madamay. Kaya sabi ng verse, see that no one deceives you. Maging matalino po tayo, mga kapatid. Next verse. Therefore, para hindi ka ma-deceive, do not become partners with them. Tayo po, mga kapatid, pag nasa church, di pare-pareho po tayong Kristiyano narito. Ano po, mga kapatid? Pero pag lumabas na po tayo, pag nasa school ka na, sino mga kapartners mo? Sino mga kasayaw mo? Sino mga kasama sa pamumuhay? Ano ang pinapasok po natin ng mga influence? Galing sa barkada, galing sa mga kaibigan, galing sa sanlibutan, sa takbo ng mundong ito. Tapos, sinasabi natin, yes, payag ako dyan. Pagka pumayag ka, you become partners. And pinapahintulutan mo na maging partner din sa'yo. Sabi po doon, do not become partners with them. Why? Tinan po ito, yung dati nating identity. For you were once darkness. Ano daw yung identity natin dati, mga kapatid? Darkness. Tingnan nyo, ang ganda. Hindi sinabi doon, you were once in darkness. Hindi sinabing gano'n. Kasi kung you were once in darkness, ibig sabihin, you are not part of the darkness, but you are just in darkness. Do we get it, mga kapatid? Hindi ka darkness, pero nagkataon lang na ikaw ay nasa dilim. You are in darkness, gaya ng I am in this church. In this building. Pero pag lumabas ako mamaya, I am not this building. Amen, mga kapatid? Pero sabi ng verse, hindi sinabing you were once in darkness. Sabi ng verse, you were once darkness. Ikaw mismo darkness. Kadiliman ka mismo. Yun ang identity po natin. At dahil madilim po tayo ay kadiliman, ano lalabas sa atin? Di kadiliman nga. Kung ano-anong mga kadiliman ang mga lumabas sa atin, alam na po natin yun. Tama, mga kapatid? Dati yun. You were once darkness. But now, sabihin nga natin, but now, tingnan mo, iba na yung identity mo, binago na ni Lord. You are light in the Lord. Hindi sinabing, you are in the light.
You are not light, but ikaw ay in the light lang. Hindi. Sabi ng verse, you are light in the Lord. Liwanag ka. Tignan mo nga yung katabi mo, nagliliwanag. Hallelujah. Amen mga kapatid? Liwanag ka na. Now, nasa iyo na to kung paniniwalaan mo. Kasi kung believer ka na, ang gagawin mo, amen. Sasabihin mo, amen. I am light. I am light. Si mga kapatid, pagka tinanggap mo kagad at sinabi mo, I am light, maiiba kagad ang buhay mo. Pag uwi mo pa lang, sabi, paglabas mo pa lang dito, okay, kasi kinauupuan mo, sabi mo, I am light. I am light. And the more you say it, the more you believe it, the more it will produce light in your life. Kasi nga, you know who what your identity is. Alam mo kung sino ka. Eh, tingnan niyo po ito mga kapatid. Yung behavior natin galing sa identity natin. Tinasabi doon. For you were once darkness, but now, you are light in the Lord. Yun yung identity mo. Therefore, walk as children of light. Paano ka nalalakad? Sa liwanag. As children of light. Yun na yung behavior. Kasi nga, nandun yung word na walk. Nakita na natin yung wealth natin. Ano yung wealth natin? We are light. Your wealth will now produce your walk. What is true about you now will be seen in your behavior. Sa asal mo, sa kilos mo, sa gawa mo, sa ugali mo. Amen mga kapatid? Now, knowing that, tignan niyo po itong verse 9. For the fruit of the light, nagbigay siya ng clue, consists in all goodness. Alam mo na light yan kasi nga good yan. Alam mo na light yan kasi nga righteous yan. Alam mo na light yan kapag truth yan. Alam nyo ang truth mga kapatid, ang katotohanan, hindi po siya natatakot na matanong. Tama mga kapatid? Ang katotohanan, hindi po siya natatakot na matanong. Pero yung kasinungalingan mga kapatid, ang daling pumalag. Pagka nagsisinungaling, tinanong mo, tapos tataasan ka ng boses, bakit? Bakit? Ha? Bakit? Kasi nga, i-overpower ka nung lalakasan niya yung tinig niya. Pero kung nasa katotohanan ka, kapatid, hindi mo kinakailangan sumigaw. Hindi natatakot ang katotohanan na matanong. Kaya mga kapatid, kapag nasa light ka na, good ka na, righteous, truth, ito yung klase ng buhay mo. Blessed na blessed ako sa verse 10. As you try to learn what is pleasing to the Lord. Pleasing God is not automatic. Pleasing God is something you learn. Kaya pagising mo sa umaga, Lord, gising na naman po ang inyong anak na makulit. Turuan niyo po ako, Panginoon, to try to please you. Ano po, Panginoon, yung mga papagawa mo po sa akin para ma-please kita? Tapos minsan, pag sinabi sa'yo ng Panginoon, sala, hindi magagawa, no? Pero wala ka nang eternal consequence. Bangon ka ulit, no? Tayo ka ulit, pinatawad ka na ng Panginoon, tuloy ulit, as you try to learn what is pleasing to the Lord. Marunong na po ba tayo kumain, mga kapatid? Lahat dito, marunong na po tayo kumain ng kutsara at tinidor? Yeah. Tama po, mga kapatid? Ba't ka natutong kumain ng sa kutsara, gamit ang kutsara at tinidor? You tried to learn. Pero lahat po ba tayo, mga kapatid, dito marunong kumain gamit ang chopstick? Ang dami. Hindi. But can you try to learn? Amen. No? When you try to learn, anong gagawin mo? Aba, titinak-tinak ko nga yan. Kapag meron sa bahay ninyo na marunong mag-chopstick, paano mag-chopstick? Tuturo sa'yo. Pag wala naman, punta ka sa YouTube. Ganito. Kaya lang, iba-iba yung style ng mga Hapon, ng mga Koreano, ng mga Inchik. Bahala ka na mamili. Tapos matututo ka, ganun pala. Ay, iniipit pala. Ganun. Tapos mamaya, ang galing mo na. Una, napupulot mo muna. Ang kaya mo ng i-chopstick, elepante, ganun. Tapos hanggang paliit na ng paliit, kaya mo nang i-chopstick yung holin, kaya mo nang i-chopstick yung grain of rice, arroz caldo. No? Si Pastor James pala nagcha-chopstick ng arroz caldo. Nagbirin mo, hallelujah. Pero how did you learn? You tried. Amen mga kapatid?
Sabi mo sa katabi mo, I will try. I will try. Lahat po ng alam natin ngayon, mga kapatid, that is because you tried to learn. Amen, mga kapatid? Ginawa ka ng mabuti ni Lord, therefore try to learn what is pleasing to the Lord. Ipapakita niya naman sa iyo At pag pinakita niya sa iyo, kapatid, di gawin mo. Papalpak minsan naman hindi. No? Tapos habang natututo ka, gumagaling ka na sa paggawa ng mabuti. Amen, mga kapatid? May napulot po ba tayo sa pinag-usapan lang natin ngayon? Take away. Take away, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ano pong take away natin, mga kapatid? By God's grace, I will try to learn what is pleasing to the Lord so that I will live as a child of light, bearing the fruits of goodness, righteousness, and truth for His glory alone. Kalimutan ko yung alone. Lagay natin yung alone. For His glory alone. Let us pray. Lord, maraming salamat po. As far as our eternal consequences, eternal punishment, inako mo na pong lahat, Kristo, doon sa krus. Binayaran mo na pong lahat. Pero hindi po kami nais magpakampante habang nandito pa rin kami sa mundo. Nakatira ka na sa amin at nasa amin na ang lahat ng dahilan para mamuhay ng may kabanalan at katwiran. Tulungan mo po kami, Panginoon, not to be partners with the world. Tulungan mo kami, Panginoon, na maalala namin palagi that we are no longer darkness, that we are already light. Kung meron man po sa amin, Panginoon, na dumadanas ngayon ng natural consequences ng kanilang sinful choices, I pray, Father God, na pakisamahan niyo po sila. Salamat po, hindi niyo sila iniiwan, hindi niyo po sila pinababayaan. At ipinakikita po sa kanila, Panginoon, patuloy niyong pagmamahal sa kanila na hindi nagbabago, pagtanggap, at pagbibigay ng kalakasan, Panginoon, upang makatayong muli at maipagpatuloy ang kanilang buhay Kristiyano without shame. Because we know, Lord God, na Ikaw ang tagapagtanggal ng lahat ng shame, lahat po, Panginoon, ng embarrassment, lahat po, Panginoon, ng negative. And so, maraming salamat po, Panginoon. Kapatid, narinig mo yung mensahe, sampalatayanan mo si Kristo. Magsimula ito sa iyong pagkilala sa tinapos niyang gawa sa krus. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Panginoon. Dito ka man sa loob ng congregation o nanonood ka man sa online. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat doon po sa krus. Pinatawad ninyo ang aking mga kasalanan. Sumasampalataya po ako sa inyo. Kinikilala ang tinapos niyong gawa sa krus at muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas, hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen and amen. Ihanda po natin ang ating mga puso, mga kapatid.